sa gitna ng gubat. May aninong sumusunod, hindi hayop, hindi rin tao. Ito ang Aswang Confessions. Mga kwentong totoo, mga tinig na bihirang marinig dahil ang ilan baka hindi na nakauwi. Ako si Mario. 31 na ngayon. Pero noong mangyari to, 17 pa lang ako. Mangangahoy kami sa bundok ng Siquijor. Sa amin, normal na yun. Buhay probinsya, walang hanap buhay, kundi ang gubat at karagatan. Pag umaga, nag-aalaga ng hayop. Pag dilim, umaakyat kami sa bundok para magputol ng kahoy na pambenta sa bayan. Tahimik ang baryo namin. Sobrang tahimik na maririnig mo pa ang kuliglig tuwing 10:00 ng gabi. Pero sa bawat sulok ng katahimikan, may mga kwento. Sabi ng matatanda, may mga nilalang daw sa bundok na hindi mo dapat binabanggit sa dilim. May mga gabing biglang nauupos ang ilaw sa gitna ng dasal. May mga asong tumatahol, pero walang dahilan. Ang mga matanda, sanay na. Pero ako, bata pa noon, puno ng tapang pero walang takot. Walang alam sa kung anong hindi dapat maranasan. Gabi pa lang, umaakyat na kami para umabot ng madaling araw sa pinakagitna ng kagubatan. Doon kasi mas maganda ang mga punong kahoy, matitibay, tuwid at mahal ang benta. Pero yung gabing yon, iba. Hangin pa lang, parang may dalang babala. Tahimik masyado. Walang huni ng ibon. Walang kaluskos ng hayop. Parang pinakikinggan ako ng buong gubat. Dala ko lang isang itak at lampara. Kasama ko dapat si Teodado. Pero bigla siyang nilagnat nung hapon na yon, kaya mag-isa akong tumuloy. Pagpasok ko sa unang daan papunta sa bundok, ramdam ko agad ang lamig ng lupa sa talampakan, kahit makapal ang tsinelas. Amoy lupa, amoy dagta, at singaw ng basang kahoy. Bawat hakbang ko, may kasabay na ingay ng mga sanga. Parang may humahabol pero hindi nakikita. Ang lampara, kumikislap-kislap sa hangin. At sa bawat kislap, para bang may mga mata sa mga dahon na naglalaho kapag tumingin ako. Hindi ko pa alam noon na yung gabing anyon, hindi lang gubat ang tinitirhan ko. Habang nagpuputol ako ng kahoy, may narinig akong kaluskos sa likod. Akala ko unggoy. Pero nung lumingon ako, walang kahit sino. Tahimik ang paligid, pero iba yung katahimikan. Hindi yung karaniwang payapa, hindi yung uri ng katahimikan na parang hinihigop ang bawat tunog. Naririnig ko pa nga yung tibok ng puso ko, mabagal, mabigat. Pilit kong tinuloy ang pagpuputol, pero napansin kong unti-unting lumalabo ang ilaw ng lampara. Sumasayaw ang anino sa mga puno. May tunog ng mga sanga na biglang nababali kahit walang hangin. Parang may bumubulong sa pagitan ng mga dahon. Mga salitang hindi ko maintindihan. Bumilis ang hinga ko. Ang pawis, malamig. Naramdaman kong parang may humihinga sa batok ko. Yung hinga, malamig, mabagal. Parang sinasadya. Napalingon ako. Wala pa rin. Pero nung tinapat ko ang lampara sa kanan, may mga matang namumula sa dilim. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nagtitigan. Ako at yung mga matang yun. Parang huminto ang oras. Kahit ang mga kuliglig, tumigil. Sa bawat paghinga ko, pakiramdam ko may ibang nilalang na humihinga kasabay ko. Nakatayo siya sa likod ng puno. Ang katawan niya, payat. Pero mahaba ang braso, parang hindi pang tao. Yung balat niya, kulay abo, parang pinatuyong putik na may bahid ng dugo. May mga pilat, parang kinayod ng bakal. Bawat galaw ng ulo niya, parang nalalaglag. Tapos babalik ulit sa pwesto. Parang sinasadyang ipakita na hindi na siya tao. Yung mga mata, pulang-pula, pero
Hindi yung parang galit, kundi gutom. Gutom na matagal nang tiniis. Habang nakatitig siya, naramdaman kong nanginginig yung mga kamay ko. Hinawakan ko yung itak. Pero pakiramdam ko, kahit 10 beses kong itaga, hindi siya masasaktan. Yung mga dahon sa paligid biglang gumalaw pero walang hangin. Tapos ngumiti siya. Ngumiti ng sobrang bagal, sobrang lapad. At doon ko nakita ang dila niyang mahaba. Kumikintab sa ilaw ng lampara. Parang may dugo. May narinig akong mahinang ungol. Hindi ko alam kung galing sa kanya o sa sarili kong dibdib. At bago ko pa maitaas ang itak ko, nawala siya. Naiwan lang. Amoy bulok na karne. Yung amoy na parang pinaghalong dugo, pawis, at nabubulok na hayop. Dumikit sa ilong ko at kahit tumakbo na ako palayo, dala ko pa rin yung amoy na yon. Tumakbo ako. Hindi ko na alam kung saan ako dadaan. Basta gusto ko lang makalabas. Ang bawat yapak, sumasagitsit sa tuyong dahon, parang tunog ng apoy na pinipilit mamatay. Pero bawat liko, parang bumabalik ako sa parehong lugar. Yung mga puno, pare-pareho, parehong baluktot, parehong kulay abo sa ilalim ng buwan. Yung mga bato, pamilyar, may marka ng itak ko. Pero bakit andito pa rin? Parang nilalaro ako ng bundok. O baka ayaw akong paalisin. Habang tumatakbo, ramdam ko yung lamig ng hangin na parang nagyayelong kamay na humahaplo sa batok ko. May amoy din. Amoy putik na hinaluan ng dugo. Amoy na hindi ko pa naamoy kailanman kahit sa mga patay na hayop sa amin. Ang lampara ko, halos mamatay na ang apoy. Bawat paghinga ko, nagiging usok. Hanggang sa marinig ko ang boses ng babae. Mahina lang, parang galing sa pagitan ng mga puno. Parang malapit, pero wala sa paningin. Mario, bakit ka tumatakbo? Tiling ni nanay. Nanay ko, na nasa baryo. Kilometro ang layo. Napahinto ako. Tumigil din ang hangin. Naririnig ko pa rin yung tibok ng puso ko. Mabilis, parang gusto nang kumawala. Pero alam kong hindi siya yon. Hindi ganun ang tunog ng boses niya. May basag, may sabit, parang dalawang boses na nagsasabay. At sa pagitan ng bawat pantig, may ngiti, dahan-dahan akong lumingon. At nakita ko siya. Isang babae. Mahaba ang buhok. Nakaputing damit na parang punit-punit. Basang-basa ng putik at dugo. Sa liwanag ng lampara, kumikintab ang balat niya hindi dahil sa pawis, kundi dahil parang mamasa-masa pa, parang bagong nilantad sa ilalim ng araw. Ang mukha niya, parang pinagtagpi ng iba't ibang balat. May tahi sa noo, may hiwa sa pisngi na hindi pa tuluyang nagsasara. Sa leeg niya, may pares ng matang gumagalaw kahit hindi siya kumikibo. At sa gilid ng bibig, may ngipin na parang itinanim lang, pilit, nakabaon sa laman. Nang umihip ang hangin, naamoy ko, amoy bulok na karne, amoy dugo na pinatagal sa araw. Ang ilaw ng lampara ay kumikindat-kindat, parang takot din itong tumingin sa kanya. Humakbang siya palapit, mabagal, parang gumagapang sa bawat pulgada ng lupa. Hindi mo maririnig ang yabag niya, parang dumudulas lang siya sa pagitan ng hangin. Hindi ka dapat nandito, ang sabi niya. Pero hindi gumagalaw ang bibig niya. Ang mga mata sa leeg niya ang nagsasalita. Bawat salitang binibitawan, may kasabay na tunog ng mga butong gumigiling sa loob ng kanyang katawan. At nang mapagtanto kong hindi ko kayang intindihin kung anong nilalang siya, ang katawan ko na mismo ang nagpasya. Tumakbo ako, mas mabilis, mas desperado. Hindi ko na iniisip kung saan ako pupunta. Basta malayo sa boses na hindi dapat marinig ng sinuman. Pagdating ko sa paanan ng bundok, bumagsak ako sa lupa. Hindi ko na maalala kung ilang oras akong tumatakbo. Ang huling nakita ko, mga dahon na umiikot. At ang buwan na parang mata ng nilalang na nakamasid pa rin sa akin. Pagmulat ko, may matandang babae sa tabi ko.
Baluktot ang likod, mahaba ang buhok na kulay abo. Sa isang kamay, may hawak siyang bote ng langis na kulay ginto. At sa kabila naman, walis tingting na may mga tuyong dahon pa ng saging. Tahimik lang siya, pero ramdam ko ang bigat ng tingin niya. Hindi siya ordinaryong matanda. Yung mga mata niya, parang nakakita na ng libu-libong bangkay. Sabi niya, may humawak sa'yo kagabi. Ang boses niya, mababa, parang may kaluskos ng dahon sa bawat salita. Ang aswang sa bundok, matagal nang nag-aabang ng bagong kaluluwa. Napatingin ako sa mga kamay ko. May mga marka, parang kuko na bumaon. At sa paligid ko, puro abo, mga tuyong dahon, at mga balahibong hindi ko maipaliwanag kung kanino. Pinahiran niya ng langis ang dibdib ko. Mainit. Amoy bawang, luya, at kung ano pang mabahong parang pinaghalong usok at dugo. Habang ginagawa niya yun, ramdam ko yung hapdi sa balat ko. Parang sinusunog. Napangiwi ako, pero mahigpit ang hawak niya sa balikat ko. Kung maririnig mo ulit ang boses niya, sabi ng matanda, huwag kang tatakbo. Tumigil ka at sabihin mo, hindi ako ang gusto mo. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko, at biglang ngumiti. Yung ngiting hindi mo alam kung totoo o masama. Pero tandaan mo, Mario, dahan-dahan niyang bulong. Kapag tinawag ka na ng bundok, hindi lang boses ang maririnig mo. Lumipas ang ilang araw, pero hindi ako mapalagay. Sa bawat pag-idlip ko, naririnig ko pa rin yung boses. Mahina, pabulong, parang may humihinga sa mismong tenga ko. Minsan, kahit gising ako, may kumakatok sa pinto ng kubo namin. 3 beses, dahan-dahan, parang sinusukat kung gising pa ako. Pagbukas ko, walang tao. Tahimik ang paligid, pero sa lupa, may mga yapak. Maliit, mahahaba. At may mga bakas ng kuko na parang hayop. Hindi paan ng tao. Sinubukan kong ipagsawalang bahala. Sinabi ko sa sarili ko, baka guni-guni lang, dala ng pagod. Pero gabi-gabi, bumabalik na yung lamig sa dibdib ko. Yung pakiramdam na may nakatingin kahit wala ka namang kasama. Naisip kong bumalik, hindi para hanapin siya, kundi para tapusin na. Dalang-dala ko ang langis ng matanda, isang lumang itak, at dasal na paulit-ulit kong binubulong. Habang paakyat ako, pakiramdam ko, kilala na ako ng bawat puno. Parang inaabangan nila ako. Ang hangin sa bundok, mas mabigat na ngayon. At sa bawat hakbang ko, parang may humihinga sa ilalim ng lupa. Doon ko lang naramdaman, hindi pa tapos ang lahat. Akyat ulit ako. Dala ang lampara, ang langis, at kaba na hindi ko na kayang itago. Tahimik pa rin ang bundok. Walang huni ng ibon. Walang kaluskos ng dahon. Tanging hangin lang. Malamig, mabigat, at parang humahaplos sa batok ko. Habang umaakyat ako, ramdam ko yung mga matang hindi nakikita pero nakatitig. Sa bawat hakbang, parang may kasabay akong humihinga. Pagdating ko sa gitna, doon kung saan unang nagbago ang lahat, ramdam ko agad, nandoon siya. Mang Mario, ang boses. Ngayon, hindi na malabo. Pamilyar na. Parang tinatawag ako hindi ng nilalang, kundi ng mismong bundok, ng lupa, ng hangin, ng takot na matagal nang gustong lumabas. Humigpit ang hawak ko sa lampara. At mula sa dilim, lumabas siya, ang babae. Ngayon, mas malinaw na ang mukha niya. Hindi na anino, hindi na lihim. Ang balat niya, kulay abo, parang tuyong balat ng saging. Ang mga mata, iisa, nasa gitna. At doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Ang mukha ng matandang babaeng tumulong sa akin. Nakangiti siya, yung nangiting hindi mo alam kung awa o gutom. Sinabi ko sa'yo, huwag kang babalik. Bulong niya, pero bumalik ka pa rin. Lumapit siya, dahan-dahan, parang humahaplos sa hangin. At sa bawat galaw niya,
Nanginginig yung lupa sa ilalim ng mga paa ko. Ngayon, sabi niya, baka pwede ka nang palitan. Hindi ko maintindihan. Paano siya? Bakit siya? Yung matandang tumulong sa akin, siya pala yun. Ang nilalang na sinubukan kong takasan. Ngumiti siya sa akin. Dahan-dahan. At sa bawat ngiti, parang bumubuka yung mga sugat sa pisngi niya. Hindi lahat ng gumagamot. Mahina niyang sabi. Nagpapagaling. At doon ko naramdaman yung lamig sa hangin na parang dumadaan sa buto. Yung amoy ng dugo at bulok na lupa na unti-unting pumupuno sa paligid. Ang mga puno tila lumalapit. Ang mga anino humahaba. Parang ang bundok mismo humihinga. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang itak. Hindi ko alam kung matatakot ako o lalaban. Pero isang boses sa loob ko, yung tinig ng matanda, noong una ko siyang nakilala, paulit-ulit. Kung maririnig mo ulit ang boses niya, huwag kang tatakbo. Kaya't tumayo ako. Tinitigan ko siya. At sa unang pagkakataon, ako ang nagsalita. Hindi ako ang gusto mo. Isang sigaw. Galing sa pinakaloob ng dibdib ko. Itinaas ko ang itak. Pero bago ko pa maibaba, dumilim lahat. Wala na ang hangin. Wala na ang tunog. Tanging tibok ng puso ko na lang ang naririnig ko hanggang sa pati iyon. Unti-unting nawala. Kinabukasan daw, nakita ng mga taga-baryo yung lampara ko. Nabasag, nakabaon sa putik sa paanan ng bundok. Wala nang ilaw, puro abo sa paligid. Parang may sinunog pero walang apoy. May mga yapak din silang nakita. Maliit, parang paa ng bata. Pero may mga kuko. Mahahaba, matutulis, at pabaliktad ang direksyon. Parang hindi papunta sa bundok, kundi pababa. Hinukay nila ang paligid. Walang katawan, walang dugo, walang bakas kung saan ako dumaan. Sabi ng ilan, baka nilamon ako ng bundok. Sabi naman ng iba, baka kinuha ako ng nilalang na matagal nang naghihintay. Pero gabi-gabi, kapag tumatahimik na ang baryo, may ilan daw na nakakarinig ng boses mula sa gubat. Mahina, mabulong. Hindi ako ang gusto mo. At minsan, kapag sumisilip ang buwan, may aninong lalaking nakatayo sa paanan ng bundok. May hawak na lampara at nakatingin lang sa dilim. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakita sa akin. May mga nilalang na hindi natin nakikita, pero ramdam natin kapag malapit na sila. Ang bundok ng Siquijor, maraming lihim. At minsan, ang mga lihim na yon, mas mabuting manatiling nakabaon sa lupa kung gusto mong marinig pa ang mga kwentong totoo. Mag-subscribe ka sa Aswang Confessions. Dito, bawat gabi, may nagkukwento at may nakikinig.